Pagpalang gabi po sa bawat sa atin. Welcome po sa ating prayer meeting. Bago po natin umpisahan ang praise and worship, balikan po natin yung itinuro sa atin ng ating mga pastor tungkol po sa anong natutunan natin ng training. Tinuro po ni Pastora Lovely na lagi pong nananalo si Haring David sa labanan. Yun po ang kanyang karakter na lagi siyang nananalo. Pero dumating po yung time na tinamad na po si Haring David sa pagmi-ministry. Pinuunan niya na po yung mga kasamahan niya hanggang sa natalo na po siya. Ando na po yung natukso na siya, dumating na po sa time na nanghina na po ang spiritual niya. Amen po. Number 2 po, tungkol po sa mga ethics, like table manners, CR, simbahan, sa soul winning, at sa pastor natin. Yung boundary sa dapat o di dapat gawin. Number 3 po, ikaw ang gagawa na ikakapasa mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Number 4 po, Proverbs 29 verse 18, when there's no vision, people will perish. Sabi nga po, matalino yung may taong strategy. Ano ba ang tamang technique sa goal mo? Kailangan daw po ay magkaroon tayo ng strategy sa pag-soul win, magkaroon tayo ng goal na agawin ang mga kaluluwa sa kapahamakan. Sabi po ni Pastor Boy, pag-aralan daw po nating mabuting 10 kwento o illustration na tungkol po sa kaligtasan upang malinaw nating ma-deliver o ma-share o ma-kwento ng maayos sa sisharean natin. Amen po. At sa gayon, di nila makakalimutan ito. Amen po. Ito po itatatak sa kanilang mga puso. At tatamaan ng ituturo mo na Word of God yung mga taong sharean mo, tatamaan sila, mabibless sila, ganun po. O matutugunan yung pangailangan nila. Sabi nga po dito si Esteban po sa Acts, sabi nga, ang ministry ni Esteban ay sa kusina lang po. Pero pag nag-share po si Esteban, napakalakas po ng anointing. Ang sinishare niya po ay patungkol sa salvation. Kahit po ang daming distraction, nagpapatuloy pa rin po mag-share si Esteban. Amen po. Nakakagawa po siya ng himala. Nagmistulang mukhang anghel na po si Esteban dahil po sa pagsunod niya sa Panginoon. Amen po. Dahil sabi nga po, ang gusto ng Panginoon yung may yung sulit yung paglilingkod natin. Amen po. Dahil sa pag-travel, kung tayo nagtatravel, magiging sulit ang ating paglilingkod. Pag gusto ng Lord, maging matibay tayo, spiritually, maging matatag tayo, spiritually. Amen po. Gusto ng Lord, maging matapat tayo hanggang bukas. Yun lang po. Isang magpalang gabi po sa mga at sa nakarang araw po ay nireview po tayo ng mga pastor po natin tungkol po sa training na po. At ang isa po na sa akin po na tumatak ay yung number 2 po tungkol po sa ethics. Ito po yung tungkol po sa pagdidisiplina. Napakalaking bagay o napakahalaga po nito sa bawat isa po sa atin. At may basahin lang po ako dito sa 1 Corinthians po 9:25. Sabi po dito, lahat ng mga lalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay pamampanahon. Ito po yung kinukumpare po tayo sa isang athlete, manlalaro na dapat ay para makuha po yung gantimpala ay dapat ay may disiplina. Kaya napakalaga po na tayo po naman ay nasa takbuhin lahat. At kung wala pong disiplina ay napakahirap po ang tagumpay. Kaya nga po ito po ay tinuturo po sa atin. Napakalaga po kasi ng disiplina. At may basahin lang po ako about po sa yung kahulugan po ng disiplina. Sabi po rito, kahulugan ng disiplina ay ang pagsasanay at pagkontrol sa sarili upang sundin ang mga tuntunin at pamantayan kasama ang pagpapatibay ng prinsipyo at etika sa individual o grupo. Ito po ay napakahalaga. At may share lang po ito po tungkol sa disiplina. Kung saan ay ito po yung
kulang ko bilang tatay sa aking anak. Kasi alam niyo naman na nag-iisa lamang po ang aming anak at pag nag-iisang anak, ito po ay kumbaga unika iha ay sunod sa ako anong gusto niya, laging ibibigay natin, ano po. Dahil nga po sa nag-iisang anak. Pero, huli na nung nalaman ko na mali ako dahil hindi niya natutunan yung mga tamang pagdidisiplina. At alam niyo po ba, at hanggang sa pagdating niya ng kolehiyo ay may mali akong nakikita sa anak ko. Pero, alam niyo, simula po nung nag-worker po yung anak ko, at dumadalo siya ng mga training. At pag every time na uuwi siya rito, napapansin ko po yung malaking transformation po ng anak ko yung pong malaking pagbabago na dati pag kami kumakain, una siyang tumatayo at bumabalik na sa kwarto, gagawin niya na yung gusto niyang gawin. Siyempre, gano'n naman po ang kanyang trabaho ng araw. Kain, tulog, laro, kain, tulog, nood. So, hindi maganda po. Pero ako po'y natutuwa kasi sa isang banda ay nakita ko po yung transformation ng aking anak at nung pag umuwi po siya, nakita ko po yung malaking pagbabago Huli na siyang tumatayo. Dati hindi siya marunong sa mga bagay na gawain, pagdiligpit. Nagagawa niya na po. Doon niya po natutunan Yung po yung isang bagay na nabibless po ako. Maliit na bagay pero napakalaki po sa akin bilang tatay Dahil yung po yung naging pagkukulang ko at yung po ang natutunan niya sa training. Marami pa pong bagay na napapansin ko sa kanya na maging sa pagligo. Nagtataka ako bakit ba kami lang ang tao dito pagligo niya, paglabas niya, nakabihis na. Hindi ko po alam. At maaaring doon ko po nakikita na doon niya natutunan lahat yung mga gandang bagay pag-ugali doon po sa training. Kaya nga po, isang bagay po yun ang magandang matutunan ng bawat isa. Bakit po? Kasi tayo po ay ambassador po tayo ng Panginoong Hesus At yung sabi nga po, di po ba? Dito po sa 2 Corinthians 5:7, sabi po, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So ito po yung malaking bagay na dapat ay natatransform tayo na mabago dahil po tayo ay ambassador ng Panginoon Jesus, dapat po ay wala na yung dati at ang nakikita po sa atin ay yung pong kababaan ng loob, kung paano po ang Panginoong Jesus namuhay dito ay dapat yun po ang nakikita sa atin. Kaya malaking bagay po ang disiplina na ituturo po sa atin, sa nangyaring pagtuturo po sa atin ng mga pastor natin about sa training at marami po pong iba. At ito po ay makatulong sa ating mga ministry hanggang sa matapos po natin dahil po sa disiplina. Ganun po kahalaga ang disiplina sa bawat isa. At sabi nga po yung pong gantimpala ng isang manlalaro ay ang gantimpala ay maganda pero madaling masira. Pero tayo po mga Christian, ang gantimpala po na hinihintay natin ay lifetime. Kaya bakit po hindi natin pagbutin na ating disiplina at para po magtagumpay po tayo sa ating ministry. At yun naman po ang aking maibabahagi at nandito po si Pastor Girlie para po sa papatuloy po. Sa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. So marami na po tayong natutunan patungkol po sa tinuro po sa training. At napakalaking bagay nga po ng training na to sa bawat isa po sa atin na magagamit po natin sa ating paglilingkod. Ngayon yung nagdema po sa akin doon ay yung story po ni Naaman. Alam po naman po natin yung story po ni Naaman. Siya ay isang kilalang tao, mga powerful, pero nakita po natin doon, tinuro po sa training kung paano yung prosesong ginawa ng Panginoon kay Naaman para po makuha niya yung kagalingan. Ngayon, sa atin po mga Kristyano, tayo po ay dadaan din doon po sa test ng humility. Alam niyo po, ito po yung isang bagay na mahirap gawin ng isang Kristyano, yung magpakababa ka. Lalo na, especially kung ikaw ay isang mataas na iyong pinag-aralan. Pero dito po, sa training, tinuturuan po tayo kung paano po tayo maging humble sa ating paglilingkod. So, ibig sabihin po, kailangan in order na makatagal tayo sa ating paglilingkod, kailangan maipasa po natin yung test of humility. Tayo po ay laging itetest ng Diyos na tayo po ay laging kailangan tayo po ay mababa. Hindi po tayo pataasan. Kasi sa paglilingkod po natin ay hindi po kailangan na lagi tayong mataas kasi bakit? Kasi nakapag-aral ka, mataas ang pinag-aralan mo.
Pero dito po sa training, tinuturoan po tayo ng ating mga pastor, tinuturo po ng ating kung senior pastor kung paano tayo maipasa natin yung test ng humility at ng bravery. At kagaya nga po ni Naaman, siya po ay inutusan ng Panginoon na lumublob ng 7 beses doon sa ilog po ng Jordan. At alam naman po natin na ito po ay napakadumi. Pero dahilan sa inuutos po, sinabi po sa kanya ng isang kanyang tauhan na hindi pa po gusto niyang gumaling. So, ibig sabihin, kailangan niyang sumunod. At ganoon din po tayo. Kailangan nandun po yung ating tapang sa pagsunod po sa ating mga pastor. Kahit na labag sa ating kalooban or labag sa ating prinsipyo, kailangan pa rin po nandun yung tapang natin sa pagsunod. Amen po. At isa po doon ay yung pong tungkol kay Esau. Ano po? Ngayon, sino po ba si Esau? Si Esau po ay isa sa mga anak ni Jacob. At siya po ay kilala doon sa ipinagpalit po niya kanyang pagiging panganay doon sa pagkain. Ngayon ano po ibig sabihin, tayo po mga Kristyano, kailangan ay hindi po natin ipagpapalit yung paglilingkod po natin sa Panginoon sa anumang bagay dito sa sanlibutan. Dapat alam po natin kung ano yung ating priorities. Amen po. Higit sa lahat po, dapat maging number 1 sa buhay po natin yung Panginoon. Yung mga bagay na temporary, dapat yan po ay hindi po natin maging priority. Dapat ang ating maging priority po ay yung mga bagay na spiritual po. Amen po. At yung pong number 3 ay yung pong tungkol po doon sa sinepo ni Pastora kahapon, ni Pastora Giselle, yung po tungkol sa pananalangin. Ngayon sabi po niya doon, kapag tayo po ay nagkulang na sa panalangin, tayo po ay papasukan ng insekto sa ating mga utak. Ngayon, dito po, lagi po tayo in-encourage ng ating mga pastor na dapat tayo po ay laging nananalangin. Kumbaga, wala pong bakasyon sa panalangin. Wala pong season sa pananalangin. Everyday, kailangan tayo po ay punong-puno ng panalangin. At kung tayo po ay punong-puno ng panalangin, tayo po ay hindi basta-basta mapapasok ng insekto sa ating mga utak. Tayo po ay hindi basta-basta mabubulungan ng kaaway. Ano po? So, bawat sa po sa atin, punoy po lagi natin ang ating mga buhay ng pananalangin sa araw-araw upang hindi po tayo mapakailaman ng demonyo. So, yun lang po. Tayo po ay mag-worship. Sa isang Diyos, hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pag-ilos, at sa ibig namin sa amin ang iyong kapangyarihan.
Masaling kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, Lord, tunay nga ang Diyos, napakabuti mo sa bawat isa, Lord God. Lord, salamat po, Diyos. Lord God, sa anointing mo, Lord God. Salamat po, Diyos. Lord, sa mga oras, Lord, nililipat po namin, Lord God, ang aming mga leader, Lord God, Lord, sa pangunguna po ng aming senior pastor boy, Lord God. Lord, i-bless mo po siya, Lord God. Lord, patatagin mo po siya, Lord God. Lord, at dalangin namin, Lord, na palawakin mo pa po, Lord God, ang ministeryo na pinagkatiwala mo sa kanya, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, bantayan mo po ang kalusugan niya, Lord God. At dalangin po namin, Lord God, na ingatan mo po siya, Lord God. Maging ang mga mahal niya sa buhay, ingatan mo, Lord God. Mga nasa abroad, Lord God, na pamilya niya, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin namin, Lord God, yung complete healing, Lord God, sa aming senior pastor, O Lord God. Lord, ingatan mo po siya, Lord God. Lord, kung saan man siya pupunta, Lord God. Lord, sa pag-visit po, bawat district, Lord God. Lord, dalangin po namin na ingatan mo po siya, Lord God. Lord, salamat po sa provision niya. Sa provision mo po sa lahat ng pangailangan niya, O God. Lord, kayo din po, O Diyos, yung mga district pastor namin, Lord God. Ingatan mo po, O Diyos, Lord. Dalangin namin, Lord God, na ingatan mo rin po, Lord God, ang mga mahal nila sa buhay, Lord God. Yung mga pastor, mga workers, elders, O Lord God, Lord. Ingatan mo po, O Diyos, O Lord God. At dalangin po namin, Lord, matupad ang pangarap mo sa kanila, Lord God. Lord, yung mga pinagagawa mo po sa kanila, Lord God, matupad nila at magawa nila ng naayon sa imperfectong kalooban ng Lord God. At dalangin po namin, Lord, yung nalalapit po namin anniversary po sa Manila, O God. Lord, dalangin po namin, Lord God, Lord, na i-provide mo, Lord God, lahat ng pangailangan, O God, O Lord. At dalangin po namin yung katagumpayan po ng anniversary, Lord God, ng Manila, Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, na magkasama-sama po, Lord God, bawat district po, Lord God. Ingatan mo, O Diyos, sa pagbabiyahe, Lord God, papunta, Lord God, sa anniversary, Lord God, sa venue, O God. Lord, salamat po, O Diyos, Lord, na hindi po kami uuwi, Lord God, na hindi mo po mapagpapala, O God, Lord, na hindi mo po, Lord, na anointan, O Lord God. Salamat po, O Diyos, sa katagumpayan po ng anniversary, Lord God. Salamat po, Ama. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Sa pangalan po ng aming Panginoon sa Panagat, iatas po namin ang bansang Pilipinas, O Lord. Ang Diyos, nakikita po ninyo ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na pagkilos mo sa bansang Pilipinas. Lord, isaayos mo, Lord, ang aming bansa. Patuloy, Lord, na i-bless mo, Lord, ang kabuuan po ng bansang Pilipinas at Lord God. Ingatan mo ulit, protektahan mo ang bansang ito. At sa pangalan ni Jesus, ikaw, Satanas, na naglalagay ng kaguluhan sa bansang Pilipinas ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Espiritu ng bagyo, lindol, kaguluhan, kahirapan, ikaw ay binawasak namin sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At Lord, nagpapakawala kami ng kaayusan sa bansang Pilipinas, ng prosperity, Lord, ng kaayusan, ng kagalingan sa bansang Pilipinas. Lord, salamat po, amin Diyos. At kiniklaim na namin, Lord, yung kaayusan at prosperity ng bansang Pilipinas, Lord. Salamat po, amin Diyos. At patuloy namin, Lord, tinataas na iyo, Lord, ang aming gobyerno sa panguna po ng aming presidente. Dalangin namin, O Diyos, na isaayos mo, Lord, ang aming gobyerno
Lord, bigyan mo sila ng kakayanan, pamunuan, pamahalaan ng gobyernong ito. At sa pangalan ni Jesus, ikaw, Espiritu ng kaguluhan, pagkakampi-kampi, binawasak ka namin sa gobyerno ng Pilipinas, binawasak ka namin anumang pinaplano mo sa aming gobyerno ay hindi namin pinapahintulungan, binawasak namin ang mga gawa mo. In Jesus, Espiritu ng sugal, Espiritu ng kaguluhan, Espiritu ng pandaraya, Espiritu ng kahinaan, ikaw ay binawasak namin sa gobyerno ito sa pangalan sa Lord. Nagpapawala kami ng kaayusan, ng pamumuno, ng love, ng joy, Lord. Bigyan mo sila ng kakayanan na pamunuan, Lord, ang aming gobyerno. Salamat, Lord, sa kaayusan ng gobyerno namin, Lord God. Salamat po, aming Diyos, at patuloy namin, Diyos, Diyos, niyatas ang aming Bible study sa Rema Fest Daily Bible Study, Lord. Patuloy, Lord, na pagpalain mo ang aming Bible study, Lord. Patuloy na pangunahan mo ang bawat nagtuturo sa aming Bible study. Pagloban mo, Lord, ang bawat nagtuturo ng wisdom, knowledge, and understanding, O Lord. Patuloy na gamitin mo, Lord, ang aming mga pastor. At gayon din naman, Lord, para sa aming mga nakikinig, bigyan mo kami ng puso na masunurin. Lord, iukit mo sa puso ng bawat isa yung mga aral na narinig namin na nagmumula sa iyo, Lord. At ito po ay magamit namin sa araw-araw namin pamuhay, Lord. At patuloy namin tinataas sa iyo, Lord, ng aming mga pastor, ang aming mga workers, Lord, yung mga pangailangan ng mga pastor namin. Patuloy na i-provide mo, Lord. Ikaw ang nakakita at nakakaalam ng kalagayan, Lord, ng mga pastor namin, ng mga workers namin, Lord. I-bless mo, Lord. Patuloy na pagpalain mo, Lord, yung mga pastor na workers namin, Lord. Provide mo lahat ng mga pangailangan, mga renta, mga water bill, electric bills, Lord. Patuloy, Lord, i-provide mo lahat ng ito, Lord. Salamat, Lord, at kiniklaim na namin, Lord, yung mga pambayad nila sa lahat ng mga bills nila, Lord. Salamat, Lord, at ingatan mo, Lord, ang bawat pastor, ang bawat workers, ang bawat elder, ang bawat isa po, Lord, sa kabuuan po ng Rema. Patuloy, Lord, na balutin mo ng banal mong dugo, Lord, ang bawat isa, Lord. Pagpalain mo at ingatan ang bawat isa, Lord. Salamat po, aming Diyos. Sa iyo po namin binabalik ang matas na papulit pagsamba sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Yes, so naman sa pangalan ni Jesus, Diyos, yatasin po namin siya, Panginoon, aming mga kasamahan na nasa abroad, Panginoon. Bilahin namin, Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy na ingatan niyo po sila sa mga punta po sila naroon, O Diyos. Lord, yung divine protection mo, Panginoon, ang sumakanila, O Diyos. Maging yung mga family, Panginoon, na iniwan nila dito sa Pilipinas. Ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Lord, patuloy, O Diyos, na manatili, Panginoon, sa mga kasamahan namin, Lord God, na nasa abroad, yung burden, Panginoon, sa gawain mo, O Diyos. At Lord, gawin mo silang instrumento rin, Panginoon, sa pag-share, Panginoon, ng gospel, Panginoon, sa lugar na kilalayan nila, Panginoon. Pagpalain mo sila, O Diyos, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, at maging pagkapala po sila, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Din po, Ama, yatabi po namin si Lord God, yung church planting, Panginoon, sa mga kabawa po ng Rema, Panginoon. Lord, salamat pa rin po sa 1,000 churches every district, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ngayon pa lang, Lord, kumilos po kayo, Panginoon. Lord God, salamat sa mga simbahan pa na pagkakatiwala mo, Panginoon, sa mga bubuksan na gawain, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, na Lord, i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pinansyal na kakailangan ng Panginoon sa mga pagkatayo, Panginoon, ng mga bagong simbahan na ito, O Diyos. At Lord, dalangin din namin, Ama, sa pangalan ni Jesus, na Lord, kayo po ang magpadala ng mga manggagawa sa mga bubuksan na gawain nito, Panginoon. At sa mga simbahan na ito, O Diyos, dalangin din namin, Panginoon, na Lord, makapag-produce, Panginoon, ng mga future pastor, workers, elders, Panginoon, prayer warriors, Panginoon, givers, O God. Panginoon, salamat po, O Diyos, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, pagpalain mo, O Diyos, Lord, ang church planting na ito, Panginoon, ng buong kabuuan ng Rema, O Diyos, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Din po, Ama, sa pangalan ni Jesus, tiyatasin po na siya, Panginoon, na aming senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy. Lord, patuloy na lagi mong ingatan, Panginoon, ang kalusugan na aming senior pastor, Panginoon. Sa araw-araw ng kanyang buhay, Panginoon, Lord, palakasin mo siya, Panginoon, yung kanyang katawan, Lord God, yung kanyang kalusugan, Lord God. Salamat sa kanyang maayos na kalusugan sa araw-araw. Alam mo, Panginoon, yung trabaho na ginagawa ng aming senior pastor. Kaya, Lord, patuloy na bantayan mo, ingatan mo, Lord God, ang kanyang kalusugan. Salamat, Lord God, sa kanyang kagalingan, physically, emotional, at spiritually, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ng aming senior pastor. Pagkalaban niyo po siya, Panginoon, ng wisdom, knowledge, understanding, Panginoon, upang mapamala niya, Panginoon, ng maayos yung mga
simbahan na pinagkatiwala mo sa kanyang Panginoon. At i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan na aming senior pastor sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Ganyan po, Ama, yatasin ko po sa iyo, Lord God, sa mga oras ito, ang lahat ng may mga prayer request, O Diyos. Kayo po, Panginoon, na nakakaalam, na nilalaman ng puso ng bawat isa sa live nito, O Diyos. Kailangan ko po, Ama, nakatagpoy mo, Panginoon, ang lahat ng mga prayer request ng bawat isa na nanonood ng live nito, O Diyos. Lord, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami, Panginoon, sa kasagutan ng mga prayer request ng bawat isa, O Diyos. Dahil, Panginoon, sinabi mo, O Diyos, sa iyong salita, na kung kami po ay mananalangin, manalig po kami, na ito po ay natanggap na po namin. Kaya, Lord, salamat sa katugunan, sa kasagutan ng mga panayaan ng bawat isa na nanonood ng live nito. Patuloy, Ama, na pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Salamat po, Ama, sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Patuloy, O Diyos, sa aming mga panalangin, Panginoon, patuloy na inakin na po namin, Lord God, ang kasagutan sa aming mga panalangin, O Diyos, sa gabi nito. At ito po ay sinasalihan namin ng banal na dugo ng Panginoon Jesus. Salamat po, Ama. Ibinabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.